Christmas po sa inyong lahat. Christmas na po ba sa ating mga tahanan? May mga dekorasyon na po ba tayo? Ngayon pa lang po ba mayroon na tayong iniisip kung ano ang ating mga regalo? Kung ano ang mga matatanggap po natin? Ngayon sa ating tema po natin sa araw na ito ay ang munting biyaya. Pero dakila. Ano po ba ang ibig sabihin ng katagang munti? Tuwing Pasko po, doon po natin naririnig ang salitang munti. Munting regalo, munting pagbibigay, munting kasiyahan, puro munti. Subalit, minsan sa tao bilang tao, pag nakakatanggap po tayo ng isang biyaya at kakarampot lamang yon, ano po ba ang sasabihin natin? Bakit ito lang? Subalit hindi natin napag-isip o napagnilayan na itong munting biyaya na ating natanggap ay dakila. Ito pala ay kailangan natin sa ating buhay. Kung nakatanggap naman tayo ng malaki, subalit hindi naman natin pala ito kailangan, di walang halaga ang biyayang natanggap natin. Sa araw-araw po ay Pasko, kung tutuusin po. Sapagkat araw-araw meron po tayong nakikitang munting biyaya. Na ito pong mga munting biyaya na ito ay kung minsan po ay hindi natin nakikita. Unang-una po, sa paggising na lang natin sa umaga, hindi pa bubiyaya yon galing sa Panginoon na hindi tayo nakalimutan, nagisingin at bigyan muli ng panibagong buhay, panibagong araw. Amen po ba yun? Lahat po ba tayo nagpasalamat dahil ginising po tayo ng ating Ama? Amen. So, ang ating tema sa araw na ito, lalo na po pag ang Pasko'y sumapit, ang munting biyaya ng Panginoon na napakadakila ay alin po ba? Alam po ba ninyo? Ito po ay ang pagbibigay at pagsilang ng ating tagapagligtas. Amen po ba yun? Ngayon po, pagka meron po tayo natanggap na munting biyaya na ito, inaalagaan po natin kung ito ay tunay na ating ng kailangan. Paano naman po natin alagaan ang biyayang ibinigay ng Panginoon sa atin, si Jesucristo, upang tayo ay iligtas sa ating kasalanan. At kung naman ang kapwa natin ang magbibigay, ito naman po ay dapat natin i-appreciate ang munting biyaya, pero dakila na sinasabi, kasi ang sakripisyo ng pananampalataya ay ang kanyang pagbibigay, ang kanyang ibinigay na oras. Kaya po lahat po yun ay dapat natin bigyan ng halaga. Amen po ba yun? May natanggap na po ba kayo? Munting biyaya. Sa Panginoon Diyos. Marami na pong biyaya. Ayun po, napakadami po. Bawat isa ay mayroon nang natanggap. Kaya lang po kung minsan ay hindi po yun nabibigyan ng halaga. Sila po, mayroon na po ba kayong natanggap? Meron na po. Yung pong pagbibigay ng biyaya sa akin, yun po, marami pong salamat sa Kanya. Yan. Tignan po natin ng lahat tayo, kung lahat ay bibigay ko ng pagkakataon na magsabi kung ano mga biyaya na natanggap po nila dito. Lahat po tayo ay mayroon masasabing biyaya. Amen po ba yun? So, ang una pong tatawagin ko upang magbigay ng mas malalim na pagbabahagi o pagpapaliwanag sa ating tema sa araw na ito ay ang isang rinirespeto ko po at isang idolo na tinatawag dahil sa kanyang katalinuhan. At ito po ay tinatawag ko po ay
ang aking sinasabing inspirasyon. Sapagkat sa lahat po ng kanyang ginawa, sa lahat mula nung ako ay narito po, nakita ko kung paano ang kanyang pagmamalasakit sa dakong ito at ang kanyang pagbibigay ng oras upang magkaroon makilala ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo dahil sa mga aklat na nagawa at naipublish na po at naipamigay na natin. So tinatawagan ko po ngayon ang ating Tita Beth. Thank you, God, sa biyaya ng panibagong araw na sa amin ay iyong ibinigay. Tunay nga pong kay dakila mo sapagkat nang imulat namin ang aming mga mata at nakakita ng liwanag, muling nasilayan ng liwanag mula sa aming mga bintana, ay naramdaman namin ang biyaya ng buhay na muli ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin sa araw na ito. At higit po sa lahat, Ama, ang pag-aakay na ginawa mo sa bawat isa sa amin na makarating na muli sa iyong tipanan sa lugar na ito ay maituturing ng bawat isa sa amin na isang napakalaking biyaya na mula sa iyo. Sapagkat kung wala ang aming mga paa, kung wala ang aming buong pagkatao na biyayang mula sa iyo, paano nga bang kami ay makakarating dito? Kaya't ang lahat pong ito ay pinagpapahalagahan namin. Kaya't papuri at pasasalamat ang ibinabalik namin sa inyo. Amen. Palakpakan nga po ulit natin ang buhay na Diyos. Ang sino man pong nagsasabi na wala pa kong tinatanggap na biyaya mula sa Ama, wala po tayong karapatang mabuhay. Amen po ba? Sapagkat sa bawat araw, pinupuspos tayo ng biyaya na mula sa Ama, kaya lamang po, ang mga taong hindi pa ganap na nakakakilala sa ating Panginoon, iba ang sukatan ng kanilang biyaya. Amen po ba? Ang biyaya, para dun sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ay yung pinansyal na bagay. Pag tumama sila sa huweteng, nasa pool nila yung tama, hindi na diskwento, biyaya sa kanila yon. Kapag sila ay ilang digits po ba loto? Uy, nabisto yung mga tumataya sa loto. Pag po nakakuha ng 5 digits, may premyo. Di po ba? So sabi ninyo, ang swerte ko, may biyaya ako mula sa Panginoon. So lalo tigit siguro, pagka nasa pool yung 6 na digits, milyones ang katumbas. Amen po ba? Kaya po iyon ay maituturing nating isang biyaya na mula sa Panginoon. Subalit, doon sa mga taong nakakilala na sa Panginoon, hindi po nila tinuturing nilang biyaya. Subalit, hindi po ganong ka-value yung biyaya na tinanggap nila. Natatandaan ko po yung isang kwento na meron daw pong isang lalaki na talaga namang napakayaman. Hindi na mabilang yung salapi niyang naiipon sa iba't ibang bangko. Sa iba't ibang bangko po niya iniipon yung pera niya. At pag gusto niyang mag-abroad anytime, gusto niyang mamasyal sa Amerika, madali siyang nakakapunta sapagkat meron siyang resources, marami siyang pera. Alam niyo po, sabi po ng mayamang lalaking ito, isang araw na siya ay nag-iisip at pinag-iisipan ng kanyang buhay. Kung tayo po'y nasa katayuan ng mamang kinukwento ko, baka po sabihin ninyo masaya na ang buhay ninyo. Sapagkat wala ka nang mahihiling pa, ang lahat ay nasa iyo na. Lahat ng naisin mo, maaaring mabili nung salapi mo. Alam niyo po ba yung sabi ng matandang lalaking ito? Sa kanyang pag-iisa, nasabi po niya, life is unfair. Unfair pa daw yung buhay niyang tinatamasa. Bakit kaya niya sinabi yon? Ano kaya ang kulang? Guess what? Si Lord.
Wala pa si Lord sa kanya. Kaya para sa kanya, yung life unfair pa. So ganyan pala mga kapatid. Pag pala ang Panginoon, wala pa sa buhay natin, ano man yung biyayang sinasabi natin na meron na tayo, hindi pa pala kumpleto ang buhay natin sapagkat wala pa si God sa buhay natin, sa puso natin. Alam niyo daw po, sa kaibuturan daw po ng ating puso, naku, malalim na talinghaga, kaibuturan, sa kaibuturan ng ating puso, mayroon daw po doong isang space. Ano po ba yung space? Isang lugar. Isang bakanting lugar sa kaibuturan ng ating puso na yun daw po ay nananatiling nakareserba at yung pong empty space na yon sa kaibuturan ng ating puso ay isang reserbang lugar kung saan ang Panginoon ay dapat manahan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ako po, sa dating buhay ko, napakatagal pong bakante yung space na yon. Bakit? Kasi hindi ko pa kilala ng lubos ang ating Panginoon. Alam ko lang may Diyos. That's it. Yun lang, may Diyos. Na pag linggo, nagsisimba ako sa umaga, sa kabisihan ko sa buhay. Hindi ko nga po nakukuhang magdasal eh. Kasi po ako, nung ako'y nagtatrabaho pa, hindi ko po prioridad ang kumain. Ang prioridad ko po, matulog. Kasi parang kulang na kulang ako sa oras ng pagtulog. Ang katwirang ko, marami pa namang oras para kumain. Pero yung oras sa pagtulog, limitado. Kasi dapat, pagdating ng 7:30, nandun ka na sa trabaho mo. So habang nasa trabaho ka, pwede kang kumain. Pero pag nasa trabaho ka, hindi ka pwedeng matulog. Kaya po yung priority ko ay pagtulog. Kaya alam niyo po, inaamin ko po, hinihingi ko po ng kapatawaran sa ating Panginoon ni hindi ko man lang po makuhang mag-sign of the cross. Para sabihin ko sa Kanya na, Panginoon, salamat, panibagong umaga, panibagong buhay, muli ko na namang nakita ang mga bagay na nilikha mo sa aking kapaligiran. Yun po sa dati kong buhay. Kaya po, yung space na yon, nanatiling empty sa loob ng mahabang panahon. Kaya pala hindi ako masaya. Instead na maging masaya ako kung ano man ang meron ako sa buhay ko, bakit lagi pa rin sumasakit yung ulo ko? Bakit lagi pa rin akong nahihilo? Bakit wala sa kondisyon ng katawan ko? Salamat sa Diyos, nakarating ako sa banal na lugar na ito. Meron palang kulang sa buhay ko. At ang kulang pala ay ang Panginoon. Salamat sa Ama, binigay niya sa akin yung takda na ang biyayang ito ay matanggap ko. At ano po yung biyayang ito? Yung makilala ko siya. Kaya po nung nakilala ko siya, nabago po yung takbo ng buhay ko. Nawala na yung mga pag-aalala. Nakakatulog na ako ng mahimbing. Hindi na ako nag-aalaga ng problema. Noon po kasi nag-aalaga ako ng problema eh. Pag may problema ako, inaalagaan ko. Kaya po pala hindi ako makalaya. Ayaw kong palayain yung sarili ko sa mga problema sa buhay ko. Bakit? Kasi wala pa yung importanteng biyaya na dapat ay matanggap ko. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Alam niyo po, buhat po nang matanggap ko yung biyaya na yon, lagi na po akong masaya. Dati po, sabi nga po, ulitin ko, ang tingin po nila sa akin, mukha daw po akong bruha, mukha daw po akong tigre, walang may gustong kumausap sa akin, natatakot. Pag ako may makakasalubong, para ba akong ipis? Ano ba ginagawa sa ipis? Ano ginagawa niyo sa ipis pag nakakita kayo ng ipis? Dinadapurak, pag nakita niya, hanggang mapapatay mo siya, hindi mo lulubayan. Kung may hawak ka, huhubarin na isipin mo, ganun po ako sa dati kong buhay. Walang may gusto sa akin. Kasi nga po, aura pa lang ng mukha ko, ayaw na nila. Mukha daw akong tigre, mukha daw akong bruha. Kaya nung makita nila ako sa lugar na ito, nagulat sila.
Bet nakarating dito yung bruha na yan, ang sakit po sa tenga, hindi po ba? Subalit, nang baguhin po ako ng Panginoon, ang sabi po nila sa akin, Ma'am Chico, ang bait mo pala. Pasensya, kasi nahusgahan ka namin ayon sa itsura mo. Kasi nga po, tumigas na po yung mukha ko na parang lagi akong galit. Parang galit ako sa mundo. Salamat sa Ama, tinanggap ko yung biyaya. Nang manahan siya sa puso ko, mukha pa po ba akong bruha? Pangit pa po ba ako? Bahagya, pero hindi na po katulad nung dati. Medyo gumanda na po ako ng konti. Bakit po? Lumambot na po yung mukha ko. Dati po'y ketigas. Karang akong tigre, para akong leon na ayaw makasalubong ng sino man. Pero ngayon, ako pa pinupuntahan sa bahay. Alam niyo po, the other day lang, nag-text yung apo ko, nasa St. Mary's po. Sabi po niya, Mamila po kasi tawag niya sa akin combination ng mami sa lola. Mamila, gayahin niyo po, magandang pakinggan. Sabi po ng apo ko, Mamila, nakumpis ka yung camera ko. Meron po siyang Canon na camera. Nakumpis ka, bawal pala sa St. Mary's dahil baka daw manakaw, pananagutan ng eskwelahan. Pwede ka palang magdala ng gadget. Kaya lang, parang baril. Dapat meron kang permit to carry. Kukuha ka ng permit sa discipline's office. Hindi po pwedeng hindi ako magpunta dahil mamahalin po yung camera. Nagpunta po ako doon. Nagpunta ako sa Prefect of Discipline's office. Dati ko naman po silang mga kasamahan Dati po nila akong head sa departamento. Alam niyo po, nang makausap ko po siya, sabi niya, alam mo, Ate Beth, sabi niya gano'n sa akin, you are a blessing that you visited me. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Samantalang noon, ayaw nila akong makita. Iniiwasan nila ako. Tita Josie sabi, blessing daw ako sa kanila. Biyaya daw ako ng Panginoon na makarating ako sa kanila. Alam niyo po, yung teacher po na yun survivor ng cancer For siguro po mga 17 years na nagsusurvive siya. Dumadaing siya, nawala na daw ng gana yung isang kamay niya. Alam niyo po, napaiyak ko pa siya Sabi ko po sa kanya, Ma'am, alam mo, naging kaparaanan lang ng Panginoon yung camera Pero sa totoo lang, mahal ka ng Diyos. Kaya ako nakarating dito para haplusin yung kamay mo. Maya-maya, meron ka ng madadamang kakaibang ginhawa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sumunod po sa akin yung apo ko. Sabi po niya, Mamila, nandito ka na rin lang. Kunin mo na tuloy yung card ko. Kasi nung panag-awarding, yung card hindi pa nakukuha. Kasi yung Mamila niya, nakasama niya sa bahay, araw-araw nandito. Kaya walang oras na makuha yung card. Saan ko yun makukuha? Doon sa second floor, sa faculty room. Alam niyo po, pumasok ako sa faculty room. Wala na yung mga dati kong kasama, puro bago na. Pero meron 3 lumapit sa akin. Alam niyo po, ang sabi, Hoy mga co-teacher, sa yung dati naming principal na mabagsik, pero dinugtungan pa, pinakilala ko, may dugtong pa. Sana man lang sinabi yung dati kong principal na mabait. Pero may dinugtong, mabagsik man, pero marami akong natutunan sa kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At alam niyo po, isa lang yung sinabi niya, sabi niya, Ma'am Chico, sabi niya ganon, alam niyo po, masayang-masaya po ako na nakarating kayo rito. Blessing po yung pagkakapunta nyo rito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan po yung sinasabi ko mga kapatid. Kasi binibilang na nyo yung blessing in terms of material Hindi nyo po alam, yung presensya ninyo na makarating kayo sa isang lugar, blessing na po kayo sa inyong mga kasamahan. Kaya ito po yung lagi kong sinasabi sa mga kapatid kong alagad. Sabi ko, huwag kayong mag-alala na pag nagpunta kayo rito, wala naman kaming ginagawa, nakaupo lang kami, nakikinig lang kami, wala naman kaming ginagawa. Hindi po. Yung pong pagkakaupo ninyo sa lugar ninyo, muli ko pong uulitin, blessing po kayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang inyong presensya, nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay po ng inspirasyon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi nga po, always count your blessings. Don't count
your wins, but count your losses. Sapagkat mula sa pagkabigo na tinanggap natin sa buhay natin, blessing po ba yon? Yung kabigo ang nadama mo sa buhay mo, pinagdaanan mo sa buhay mo, blessing po ba yon? Ano po? Okay, blessings po yun. Bakit? Sapagkat sa kabila ng mga losses mo, doon ka pinatatag ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ang sabi po niya, do not count on your wealth. Ano ibig sabihin? Huwag mong bilangin ang iyong kayamanan, but count on your health. Tama po ba? Ang kalusugan ay kayamanan. Aanin mo yung marami kang pera, lagi ka namang may sakit. Aanin mo ang marami kang pera, nakaupo ka lang sa wheelchair. Aanin mo ang marami kang pera, ang dami mong iniinom na gamot na nagkakaroon na ng kontra-kontra sa loob ng katawan mo. Kaya talin ang bibilangin mo, yung wealth mo o yung health mo. Count your health, but not your wealth. And lastly, count on... Sino yon? Sino yan? Sino yan? Count on God, but not on yourself. Huwag mong pagpahalagahan ng sarili mo, kundi higit mong pagpahalagahan ang Diyos na nagbibigay ng buhay mo. Mga munting biyaya, kung iisipin, biyaya ba yun? Ang babaw naman ng kaligayahan niya. Nagpupunta lang sa dito araw-araw, biyaya na ba yun? Opo, para sa akin po, napakalaking biyaya ng Panginoon na ako'y mapadako dito. Sapagkat kung hindi ako nakarating dito, hanggang ngayon, mukhang bruha ang itsura ko. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Tita Beth, sa iyong bahagi at naway lahat po tayo ay nakapulot ng mga aral. Lahat po tayo ay ating oras ay isang biyaya na po na ibinigay sa atin ng Panginoon upang magkaroon tayo ng oras na makarating dito upang makinig sa kanyang mensahe sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. So, ang biyaya po, ang sinabi po ni Tita Beth na meron yung empty space, kung baga sa bawat pag hindi pa po natin nakilala ang ating Panginoon, ay lagi po yun empty, yung space na yon sa ating puso. Ngayon, bakit po nagkaroon ng empty yun? Dahil hindi pa po tayo nakarating siguro dito o hindi pa naman po tayo natin nakikilala ang Panginoon. Subalit, ang biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon ay atin makilala ang ating mahal na Apo Kunching. Kaya po nang nakilala po natin ang ating mahal na Apo Kunching, siya po ang nagluwal ng mga mensahe ng ating Ama upang atin mapagnilayan at isabuhay. At pag nakilala na po natin ang Panginoon, wala na po yung space na yon sa pamamagitan ng ating mahal na Apo. Kaya kung atin pinapahalagaan at tinitignan ng ating mahal na Apo ay isang biyaya ng Panginoon, naway tanggapin naman natin siya bilang isang sagradong tao. Itanggapin naman natin siya bilang isang binigay sa atin ng Panginoon. Huwag naman natin siyang titignan bilang tao at kung ano-anong mga masasakit na ating isinasabi sa Kanya, pinagkinabangan naman natin. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang Panginoon. Naway bawat isa sa atin ay matouch ng Holy Spirit, ang banal na Espiritu, na kung ano man ang iniisip natin na masama sa ating mahal na Apo na isang biyayang ibinigay sa atin ng Ama, alisin na po natin yon. Tanggapin natin siya. Hindi naman po siya manglulokong tao. Amen po ba yun? Hindi naman po siyang nagsisinungaling. Amen po ba yun? Ang ibinigay niya ay dahil, ito po ang sabihin ko, ang munting biyaya, pero dakila. Kasi siya ay nagsasakripisyo sa ating lahat. Ang susunod po natin tatawagin ay siya magbibigay ng awit, sapagkat nakikita po dito parang hindi masyadong mga masasaya. Medyo parang malulungkot yung ano. Kaya tinatawag ko po si kapatid na Mirna upang siya po ay magbigay sa atin ng isang awit. Palakpakan po natin.
Purihin at dakilain ka, Ama. Sa tuwina, walang kahulilip na galak at pasasalamat ang nasa kong ibalik sa iyo, Panginoon, sa bawat araw na niloloob mong maalayan kita, 10 namang kapatid ko, sa gawaing ito. At sa tuwina po, Ama, tanging hiling ko, manguna't maghari ka po sa buong katauhan ko, sa bawat paghandog ko. Huwag mangunang sa ganang sa akin, kundi ang mula sa iyo. Amen. Buhay po ang Diyos sa bawat araw. Sa tuwin ay tinuturan kay ganda ng tema ng kapatid. Araw-araw po maganda ang tema. Amen po ba? Munting biyaya. Na kung paano po sa aawitin kong ito, kung ano yung mga biyayang nakamtan ko, ay marapat lamang na ibalik ko naman sa Ama ang pasasalamat, ang pagpupuri sa munting kakayanan na pinagkaloob niya sa akin sa pamamagitan ng pag-awit. Amen po ba? Kaya po, sa tuwinang ako'y titindig sa harapan, pawang kahilingan ko, namnamin po natin ang mga awitin na niloloob ng Ama na maialay ko po sa Kanya at sa atin pong lahat. Muli po, ang awiting ito ay inihahandog ko rin po sa ating mga kapatid na patuloy sumusubaybay sa gawaing ito, ang ating mga kapatid na alagad at maging hindi alagad sa ibayong dako. Salamat po sa inyo mga kapatid. Nawa ang aming pagbabahagi, ang pagiging bahagi at ang pagiging kabahagi namin sa gawaing pangkabanalan ng ating Ama ay maging inspirasyon po ninyong lahat. Salamat po. Ang lahat ng ito ay para sa iyo. Sabi nga po ni Mami Beth, pinractice mo't hindi, nariyan ang banal na Espiritu. Ang mahalaga po, magalak ang ating Panginoon. Amen? Pakapakinggan po ninyo't namnamin ang nilalaman ng awiting ito. Bagamat luma, subalit sa puso ay laging bago. Amen? Kung papaano sa mga biyayang natanggap ko mula sa Kanya, nais kong ibalik lahat sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng ito ay para sa iyo. Ang buhay ko ay para sa iyo. Ang tinig ko ay para sa iyo. Lahat ay para sa iyo. Walang tanging akin ako, kundi ang mga pagkakasala ko. Kaya papuri sa iyo, Ama. Ang lahat ng ito'y para sa'yo. Luha at tagumpay, dulot lahat sa'yo. Lahat ng himig at awitin nagbuhat sa aking damdamin. Handog ko lahat, alay ko lahat sa'yo. Ang lahat ng ito'y dahil sa'yo. Mula na makilala ka, O Diyos ko, Ikaw ang nag-iisa kong pag-ibig, nakaukit sa puso ko't damdamin. Narito ako, lumalapit sa iyo. Ang lahat ng ito'y
para sa'yo. Di sapat ang himig ko sa kabutihan mo. Hinangumot ko sa dusa upang ika'y madama sa tuwina. Inakay mo ko, inibig mo ko, niyakap mo ko, o ama ko, o ama. Kay buti mo, o kay dakila mo. Salamat po, aking Ama, sa pag-aakay mo. Paano ko ito sasabihin? Paano ko ito awitin? Kung ika'y wala sa puso ko, ang lahat ng ito'y para sa'yo. Luha, tagumpay, dulot lahat sa'yo. Lahat ng himig at awitin nagbuhat sa aking damdamin. Handog ko lahat, alay ko lahat sa'yo. Ika'y lagi kong hahanapin, ika'y tapat kong iibigin. Nawa sa langit mo, sa kalwalhatian mo, sa piling mo, o Ama ko, mahimlay ako. Maraming salamat po, Ama, at salamat sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Paano nga baga natin sasambitin ang bawat katagat salita na iniluluwal ng ating mga labi o maging sa pag-awit, kung ito hindi mula sa ating puso, kung hindi ito mula sa ating damdamin, at kundi tuwirang naramdaman natin ang pagpapala ng Diyos mula sa malaking bahagi niya, mula sa malaking pagpapala niya, hanggang sa munting pagpapala niya. Kaya po ang lahat ay ibinabalik ko sa iyo, Panginoon. Ibinabalik ko pong lahat ang pasasalamat, ang lahat-lahat ay ibinabalik ko sa iyo, papurit parangal, maliban sa aking pagkakasala, patawarin mo po kami. Amen. Maraming salamat po, kapatid na Mirna. Yung awitin po na yon ay kung wala po ang ating Panginoon sa ating puso, ay wala pong biyaya tayong tatanggap. Amen po ba yun? Subalit pag mayroon po nasa atin ang ating Panginoon, ay kahit hindi po tayo magsalita, alam na kung ano ang biyaya na ibibigay niya sa atin. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang Panginoon. Bago po tawagin ang susunod na magbabahagi, ibig ko pong batiin ang ating isang
Caps na si kapatid na Lito Lacson, happy birthday, ang kanyang kaarawan ngayon. At ang lahat ng may kaarawan na sa araw na ito. At binabati ko rin po ang mga nasa ibang bansa, sa Japan, sa Dubai, sila Tita Au na nakabalik na, sila kapatid na Feli na nakabalik na rin. At siyempre po ay yung matagal ko na pong BFF brother na hindi ko na po nakakausap ng matagal, ay si Brother Wesley. Hi, how are you? And I hope you're watching. Happy viewing. And sa susunod po natin pagbabahagi ay ang ating kapatid na si Marie, ang ating may BFF. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Inaantok na po ba kayo? Huwag po kayong antukin sapagkat bawat tumitindig sa harap na ito, mayroon po kayong mapupulot na higit ikalalakas ng iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Palakpakan po muli natin ang buhay na Diyos. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid, munting biyaya, subalit dakila. Sa unang pandinig natin, parang ano ba yung sinasabi ni kapatid na Josie? Munting biyaya nga, bakit magiging dakila? Di po ba? Amen po ba yan? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Subalit totoo po yung kanyang tinuran. Munting biyaya, subalit dakila. Bakit ko po yun nasabi? Sapagkat sa atin ngayon na mga narito sa dakong ito, sa banal na lugar, bakit tayo nandito? Sapagkat may kanya-kanya tayong hinaing sa ating Panginoon. May kanya-kanya tayong mithiin na dinudulog sa ating Panginoon. Ang ating karamdaman, ang ating mga surinin, o lahat ng ating dinadala, na iyon pala ay munting biyaya sa atin ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bakit ko po nasabing munting biyaya? Sapagkat ito po pala ang pasimula upang maging dakila ang munting biyaya sa atin. Amen po? Sapagkat sa akin, bilang ako po, nung nadako ako sa dakong ito, nagkaroon ako ng karamdaman 2005. Humanap ako ng manggagamot, subalit hindi nga ako napagaling sa mga ospital. Subalit ito pala ang kaparaanan ng Panginoon upang matanggap ko ang munting biyaya na handog niya sa akin sa dakong ito. Nung natanggap ko ang biyaya, nagkaroon ako ng karamdaman, yung po pala ang pasimula upang yung dakila ay aking matanggap sa puso ko. Noong mga panahon na yon, hopeless po ako sa buhay ko sapagkat habang umiinom ako ng gamot na galing sa ospital, lalong lumalala ang aking pakiramdam sapagkat hindi na ako nakakatulog sapagkat nagbabara po ang ugat ng puso ko na talaga pong pag nagtagal kailangan na sigurong operahin para matanggal yung bara. Subalit, nung mga panahon pa po na yon, hindi man ako talagang nagsisimba, madalang po akong magsimba sapagkat nung mga panahon na yun, ang katwiran ko sa aking sarili, basta't hindi ako gumagawa ng hindi marapat sa Panginoon, kahit nasa bahay lang ako, pwede naman akong magdasal. Kaysa naman pupunta sa simbahan, makikita mo lang doon pagkakasala. Iyon po yung dating katwiran ko nung unang buhay, subalit mali po pala yun. Sapagkat kailangan po pala nating makipag-ugnayan sa ating Panginoon at doon lalalim ang ating pagkilala sa Kanya. Doon po nagsimula ang lahat. Subalit, nung kaganapan po na yun na hindi nga ako gumaling, nakapagnilay po ako sa aking sarili. Parang may hinahanap ako na kulang sa aking puso na hindi ko maintindihan kung anong kulang sa akin. Sapagkat kung sa dati kong buhay, sa trabaho, wala na akong hinihiling sapagkat may trabaho ako noon. Kumakain naman ako ng 3 beses, masaya naman. Subalit parang may kulang pa rin. Yung po pala ay ang Panginoon ang kulang sa akin. Dahil sa pagkakataon po na yon, yun na nga po pumasok ang karamdaman sa akin upang ibigay ng Panginoon ang munting biyayang umpisa sa akin. Noon nga pong sabi ko nga po noon, Panginoon, dalhin mo naman ako sa dakong lugar kung saan ako gagaling. Yun po yung matapat kong panambitan sa ating Panginoon noon sapagkat sa ospital po, hindi nga ako gumaling. Pero napakadakila po ng ating Panginoon. Ibinigay niya yung munting biyaya sa akin. Mayroong isang tao siyang sinugo upang makita ko ang dakong ito at ituro sa akin. Maliit pa po ang dakong ito noon.
doon po sa side na yon may isang maliit na parang tindahan na ando ng Lord of Pardon. Hindi ko kilala ang mga tao dahil di naman po ako libot sa trabaho at bahay lang po ako noon. Kung ano po ang ginagawa ng mga nasa loob doon, kung ngingiti sila, ngingiti rin po ako. Baga sa nakikisunod po ako sa agos ng kung anong nasa loob na ginagawa nila. Hanggang, kasi po may number pa noon ang paghahaplos ng mga alagad noon. Hindi ko kilala kung sino yung sinasabi nilang Apo Kunching. Subalit, doon umupo po ako sa isang side na yon na may wall dito na andun yung picture ng Lord, ng Divine Mercy na unang picture ni Apo Kunching na naka-frame. Yun po yung makikita nyo sa adoration. Hanggang mga siguro po, mga 15 minutes na akong nakaupo, naghihintay ako, natatawagin ako, yung number ko. Hanggang may isang babae na umakyat at kumuha ng suka. Pinapainom po sa isang may ubo. Tapos tinanaw po niya ako ng eye-to-eye contact. Tapos ngumiti siya sa akin. Hindi ko po maipaliwanag kung ano yung siglang naramdaman ko sa puso ko na parang may kumislot. Hanggang nilapitan po niya ako at sinabi sa akin, nagbabara ba ang ugat ng puso mo? Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nagulat po ako sapagkat hindi naman niya ako kilala. Yun po pala, umpisa na ng biyayang tinatanggap ko sa dakong ito. Namunting biyaya dahil sa karamdaman ko kung sasabihin ng tao. Halika, sabi niya, pumunta ka dito sa baba. Sumunod po ako sa kanya doon sa baba kasi may step po na 3 step ng kahoy. Sabi niya sa akin, nag-eye to eye po siya sa akin, sabi niya, nananalig ka ba't nagtitiwala sa loob ng 9 na araw ay gagaling ka? Wala pong kagatol-gatol, sinagot ko po, opo. Tapos po, sige, sabi niya, kunin mo itong mga dahon-dahon na ito, ilaga mo, bumalik ka bukas at babanyusan ka. Sa sobrang excited ko po, na hindi ko maipaliwanag, umuwi na po ako, nakalimutan ko po yung reseta ng dahon-dahon. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Nung malapit na po ako sa amin, nagdadrive ako, sabi ko, kinukwento ko sa kasama ko, ay, sandali, sabi ko, nakalimutan ko yung ipapaligo ko. Balik uli kami, binalik ko uli sa sakyan. Pagdating ko dito, 3:00 na po, oras na ng panalangin ng 3 o'clock, so wala na pong gamutan, nagpapahinga po si Apo. Sabi ko, paano kaya ayan? Nakita ko po si kapatid na Cecil at hiningi ko po yung dahon-dahon, binigay po niya sa akin. At habang umuwi na po ako sa amin, kinuha na po yung dahon-dahon. Kinabukasan po, kung ano sinabing oras na magbabanyos, ala pa po doon sa eksaktong oras, nandito na po ako. Binigay ko po talaga yung katapatan ko dahil nananalig ako sa bawat tinuran. Kaya nire-respeto ko lahat ng sinasabi ng mga nandito sa dako na to kung ano yung gagawin ko upang kamtin ko yung kagalingan na nais ko. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Noon nga po, unti-unti po nung nandito na ako, may pagbabagong nagaganap sa aking buhay. Nakakatulog na po ako dahil minsan po hindi ako makatulog talaga ng mga panahon na yung balisa, parang lumalaki ulo ko na masakit na yung kalahati na ng katawan ko na to parang hindi na makagalaw. Subalit, nung unang araw na binanyusan ako, iba na pakiramdam ko, nakatulog na ako. Ikalawa, ikatlong araw po, binigay ang kagalingan sa akin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yun po yung biyayang, munting biyaya na sa palagay ko'y munting biyaya, subalit dakila po pala. Kaya po naging dakila sa araw-araw na nakilala ko ang Panginoon sa biyaya niyang ipinagkaloob sa akin na kagalingan sa oras na yon, na tinuran niya sa akin, nanalig at nagtiwala po ako. Kung ano po yung sinabi niya, sinunod ko. Kung sinabing ganung oras po ako. Kailangan po, pag may kailangan tayo sa Panginoon, kung anong sinabi, gawin natin, hindi yung mas marunong pa tayo sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yun nga po ang ginawa ko hanggang nakamtan ko na po ang lubos na kagalingan. At sa araw-araw na pagpunta ko sa dakong ito, higit na biyaya, yung biyayang maliit, lumaki ng lumaki at naging dakila. Sapagkat ngayon, tinatamasa ko ang kadakilaan ng ating Panginoon sapagkat sa araw-araw na mensahe ng banal na Espiritu, nagbebenepisyo po ako. Sapagkat sa dating buhay na mainipin, mabugnutin, tapos po pag may kausap ako, pag sinabing 7:00, kailangan 7:00 nandun na. Ayoko po nang sumosobra o lumalagpas sa oras. Ayoko po nang naghihintay. Kasi po hindi ko ugaling nagpapahintay sa kausap ko. Yun po ay nawala na sapagkat nakilala ko na nga po ang Panginoon. At saka po yung pag may problema ako dati, iniisip ko, balisa ako sa gabi, di ko makatulog. Iniisip ko na kung anong solusyon. Subalit ngayon po,
Pag may dumarating po problema, inisip ko, idinulog ko sa Panginoon, payapa po akong nakakatulog. Ibig sabihin lang po nun, may kakontentuhan po ako ngayon. Iyon po ang biyaya na dakilang natanggap ko sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, isa lang po ang tip. Biruin niyo po, 2005 hanggang sa ngayon, papurit pa sa salamat sa ating Panginoon, malusog po ako. Sapagkat, sabi nga ng Panginoon, kung pinagaling kita, huwag ka nang bumalik sa pagkakasala. Ibig pong sabihin, kasi po, ang Panginoon ang nagpagaling sa atin. Ano lang ang kailangan niya? Hindi tayo nagbayad ng salapi, hindi tayo nagbayad ng kung ano. Ang ibabayad lang natin sa Kanya ay ang katapatan natin sa Kanya. Na kung dating buhay natin bago tayo nagkasakit madaldal tayo, mabugnutin o hindi maganda ugali natin. Subalit nang pinagaling tayo ng Panginoon, tinanggal na natin lahat yon. At kung ano ang inaaral niya, iyon ang isinasa buhay natin sa mga oras na ito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, kung ano po yung tinuturan sa dakong ito, maging mabait po tayo. Masunurin tayo, hindi yung tayo nasusunod sa sarili natin. Kung sinabi po na nagbabanyos na ganitong oras, nandito na kayo, sumunod po kayo. Kasi isang pamamaraan ng pagtetest sa inyo ng Panginoon yan, kung talagang sumusunod kayo. Subalit, kung mas marunong pa kayo sa nanggagamot sa inyo, paano kayo gagaling? Amen po ba? Ibigay po natin yung katapatan natin sa mga taong ginagamit ng ating Panginoon upang ibigay ang biyaya sa atin, upang makamta natin ang kadakilaang higit lalo. Amen po ba? Kaya po, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat binigyan niya ako ng pandama sa munting biyaya na ngayon ay naging dakila sapagkat nakilala ko na ang Diyos pala ay mahiwaga, mapagmahal, siya ang imposible sa tao ay posible lahat sa Kanya, manalig, magtiwala, maging matapat ka at tumalima sa Kanya. Wala po tayong hindi kakampin sa ating mga hinihiling. Amen po ba yun? Kaya palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isa lamang po ang palatandaan ng bawat isa na tumanggap sa ating Panginoon. Kung yung dati na hindi natin kilala ang Panginoon, parang pasa natin ng daigdig. Amen po ba? Parang hindi tayo kayang ipinta. Kahit na po yung pinakamagaling na pintor, hindi tayo maipipinta dahil hindi maipinta itsura natin. Subalit ngayon, dahil sa biyaya ng Panginoon na naging dakila ngayon sa atin, kahit nakatalikod ang pintor, kayang-kaya tayong ipinta. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sapagkat bakit po? Maganda na tayo ngayon. Guwapo na tayo ngayon. Amen po ba? Sino po magsasabi na ganitong edad na kayo? Ganitong edad na ako? Dahil ang Panginoon ang nagpapabata sa atin. Sabi nga po lagi ng mga doktor, ano ang sinasabi nila? Kailangan pag may sakit ka, lagi kang masaya. Kasi iyon ang nakakapagpasigla sa buhay mo. Sa atin dito, lagi tayong masaya sapagkat si Kristo ang nagbibigay sa tuwina ng galak sa atin. Kaya nai-stress ang ating mga muka at bumabata tayo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Gising na po ba kayo? Sigaw po nyo. Gising na po ba kayo? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya nga po yung sinasabi ni kapatid na Josie na si Apo Kunching ay biyaya sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat anuman tayo, mayroon mang kakayahan, may kayamanan, o kung anuman ang profesyon natin, kung walang taong ginamit na naging biyaya para sa atin, hindi natin makikilala ang Diyos na dakila. Amen po ba? Hindi natin makikilala ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Hindi natin mababago ang masama nating ugali. Subalit, dahil sa Kanya, sa pagbabata niya, sa pagsuko niya ng buong puso't kaluluwa sa ating Panginoon upang tanggapin ang pag-aatas na ibigay sa atin ang marapat, ngayon tayo po ang nagbebenepisyo. Kaya po mga kapatid, pakamahalin natin ang biyayang tinanggap natin sa Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Mahalin natin to. Saan man dako tayo makarating, ipaglaban natin ang taong nagbigay ng biyaya upang maging dakila tayo ngayon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yun lang po at magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Maraming salamat po, kapatid na Marie. Yun po ang pinakahuling sinabi po niya na ang biyaya ay sa atin ay ang Apo Kunching na siyang nagbibigay sa atin ng mensahe mula sa Ama at sa pamamagitan ng Espiritu. At ang sinabi po niya na dapat ay mahalin po natin talaga siya. Dahil kung hindi po sa Kanya, hindi po tayo magbibiyayahan ng pagbibigay ng mensahe sa atin ng Ama. Sige, sabihin po natin na pwede naman natin makita.
ang mga mensahe sa ating sarili-sariling simbahan. Subalit iba po siya, ang ating mahal na Apo Conching. Sapagkat ang pag nagsalita po ang ating Apo Conching, iba po sa salita. Sorry po sa mga nakikinig na mga pari. Iba po kasi, dahil ako po ay isa sa mga kaibigan ko pong mga pari, nakita ko po kung paano sila na pagbago na po, sorry po kung sino po ang nakakarinig dyan. Ganito po talaga yon. Pare-pareho sila sa grupo po ng mga pari na naging mga kaibigan ko. Pag dumating na po ng linggo, lahat po sila nagbabasa ng libro. Nagkumukuha kung ano ang magiging gospel sermon nila na tumutugma sa gospel. Pero ang atin mahal na Apo Conching, ibinibigay po sa kanya kung ano ang magiging tema. Pagbukas po niya ng kanyang Biblia, nandoon na po. At ang bahala na po ang Espiritu pag nandito na po sa ating harapan. Amen po ba yun? Lahat po yun sa ating mga puso, nananahan po ang Espiritu. It reigns into every heart na naririto upang maintindihan natin ang pag-Espiritong nasa ating mahal na Apo. Kung baga sa English the Holy Spirit reigns in every heart who are present in this place, so that we believe and trust that there is really God who is alive. Amen po ba yun? So lahat po tayo, wala pa ba si Apo? Sino pa po ang gustong magbahagi? Sino po volunteer? Tita, you are... Si Tita, wala pa naman po si Apo, pero sana bahigyan mo kami ng isang awitin ba o magbabahagi ka ba? It's all up to you, Tita. I am giving you. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Salamat po. Palapakan nga po natin ang buhay na Diyos. Sa aking inang pastol, I love you very strong. Buhay ang Diyos. Palapakan nga po natin muli ang buhay na Diyos. Kahapon po, habang ang ating facilitator ay si kapatid na JR, ang kanyang tema ay hiram. Hiram. Ang pahiram. Ano nga po ba yung mga pahiram sa atin? Okay, hindi ko na po yung babalikan dahil sabi nga po ng banal na Espiritu, masarap araw-araw, sariwa ang ating ibinabahagi. At sa term naman ng Mother Maris, bahaw ito. Sa ating po mga Tagalog, ano nga po yon? Kaning lamig. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ano nga po ba ang mga mumunting biyayang ating natatanggap? Sinabi ko pong atin, upang kasabay ko kayong magnilay, na balikan sa ating gunita, sa ating sarili, ang mga mumunting biyaya. Nawa po, para pong ending na, no? Nawa po, agad yung sinabi ko. Nawa po, habang tayo ay nagninilay at nagbabatanaw sa ating sarili, kasabay ng ating pagbibilang ng mumunting biyaya, naroon po ang maraming pasasalamat sa Diyos na dakila. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sa akin pong buhay, ang magising po sa umaga, na walang anumang nararamdaman, ay isang munting biyaya. Amen po ba doon? Ang makita mo, ang lahat ng mahal mo sa buhay, na masigla, walang karamdaman, ay dulot ng Ama, kalooban niya, ay isang munting biyaya. Amen po ba? Sa bawat hapagan o hapag ng kainan, ano man ang ihain, ito'y kanyang kalooban na ating kamtin. At sa akin po, kahapon, sabi ko, I was thinking then, sabi ko, ano ba yung mga biyaya na yon? Nung tumayo ang aking inang pastol, alam niyo po, ang aking inang pastol, mapaka-intelligent.
Napakamadunong niya. At kung tayo po ay nakikinig sa Kanya ng taimtim sa ating kalooban, marami tayong mapupulot na magandang aral. And not only that, may mga salita po tayong kung sa ating dating buhay, hindi natin binibigyan ng pansin. Kapag siya ang tumindig, siguradong klarong-klaro ang ibig sabihin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yesterday, I was thinking then, sabi ko, ano ba yung mga pagpapala na meron ako na kaloob ng Ama? Ang sabi ng inang pastol, ang mahusay sa numero is logical intelligence. Sa aking sarili, habang nandun ako sa sulok, purihin ang Ama, sabi ko. Purihin ang Ama sapagkat wala ako noon. Wala po ako noon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. But then, hindi po ako nahihiya. Sapagkat po, kahit papano, marunong po akong mag-add, minus, equals, divide, yun na nga po yun. Kanya po purihin ng Diyos. Kahit konti pala, meron ako nun. Another thing, another blessings, yun daw pong, kapag ikaw ay good speaker, a good public speaker, ay isang indikasyon na ikaw ay mahusay manalita. Sabi ko, meron po ba ako noon? Sa kalooban po ng Ama, ngayon na lang, pamula na ako'y madako sa lugar na ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Another thing, number 3, sabi niya, musical intelligence. Naku, lalong wala ako noon. Buti na lang wala ang aming guro ngayon. Subalit, sa kalooban ng Ama, meron po pala ako noon. Sapagkat, kahit papano, paling man ang boses ko, nakatitinding ako, nakapag-aalay ako ng awitin sa inyo. Amen po ba doon? Taas nga po ang kamay ng mga 60 plus. Isa na pala ito ng aking inong pastol. Yon. Ang number 4 daw po na blessing natin na hindi natin binibigyang pansin ay kapag tayo ay nakakasayaw. Nakakakilos ng maganda, nakakaindak, nakagaya ng wala dito ang aking kapatid na sa Isadora. Ang tawag daw po pala doon ay bodily calisthenic, movement. Yon, bodily movement. Na kapag daw po mahusay tayong kumilos. Ako po, wala po ako noon. Sabi nga po na inang pastol, parehong kaliwa ang paa ko. Mamaya po may practice. Bahala na ang Ama ko anong maganap. Ang sabi ko naman sa sarili ko, Ama, purihin, dakilain ka, sapagkat kahit yung lahat ng iyon ay wala ako, subalit sa kalooban mo, kahit konti-konti, pinuspos mo ako. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yes? Sapagkat, sabi ko nga po, kung ano yung inawit ko ng isang araw, ito ay kaloob niya sa akin. Pati ang tinig, at ito po ay na-inspired ako kay kapatid na Verhel. Sapagkat noon, one time sabi niya sa akin, sana meron tayong hymno para sa Divine Mercy, kagaya ng sa Saint Augustine. O dakilang San Agustin, yung po ang sa baliwag. Sabi ko, oo nga dapat may hymno ang Divine Mercy. At iyon po, talaga pong minitry ko po ang makakompose ng kahit na mababaw lang, hindi kasing lalim ng kagaya ng composition ng aking inang pastol, subalit papuri sa Ama, dakilain siya. Ipinagkaloob niya, kung kaya po nung isang araw na tumindig ako, ang sabi ko, kahit sa gabi, umaawit ang puso ko, ang isip ko sa Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hindi po ba kay dakila ng Ama? Dakila po ba ang mumunting biyaya niya? Amen. Amen. Taas nga pong uli ang mga 60 plus. Bet ka natawa, kapatid? Kasi po ang theme song natin ay ganito, when the twilight is gone, and the songbird is singing, when the twilight is gone, you came into my heart. And here in my heart, you will stay while I pray
Amen po ba doon? Dapat nga po pala, kagaya ko din kayo, kagaya ko din kayo, kagaya nyo din ako. Sa edad natin na ito, dapat po sa tuwina, nananalangin na lang tayo upang sa gayon, sa lahat ng sandali, ang Diyos na Ama, Anak, Espiritu, ay ating madama. Amen po ba doon? At sundan po natin ang, my prayer is to linger with you. Di po ba? Di po ba? Ganun po ako kaluka ngayon. In love po ako sa lahat ng awit, siya yung naiisip ko. Kagaya ng inang pastol, kagaya ng aking kapatid na inaanak, very much in love with the Lord. So ako po, totoo, noon dati ang inaawitan ko, ang kabiyak ng puso ko. Ngayon po si God, pangatlo na lang siya, kasi pangalawa yung apo, pag pinatutulog pala. Till then, my darling, please wait for me. Sabi ko, Lord, pag ako ay dumating na yung takda, please wait for me. Di po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nag-i-enjoy po ba kayo? Pero po sana sa kabila ng pag-i-enjoy ninyo, ang Panginoon ang dinadama nyo sapagkat sa araw-araw, kapag siya ang nasa ating puso't kalooban, lahat ng mumunting bagay na mula sa Kanya, kapag ating dinama, pinasalamatan siya, may kadakilaan kayong madarama sa kaibuturan ng inyong mga puso. Amen po ba doon? At nawa po, ang aking pagbabahagi, kung ano yung meron ako, pupuspusin ako ng Ama. At ang pinakabiyaya ako pong natamo sa Kanya, I don't consider it small or little. Nang ako po ay akayin niya sa dakong ito, nang makilala ko siya, na masundan ko ang kanyang buhay. Alam niyo po, ikakat ko po ito, lagi po ako nagbimithi. Alam niyo, ang gustong-gusto kong iminemensahe ng Banal na Espiritu, yun sa lumang tipan. Kasi po, pag pinakikinggan ko siya, pag nagsasalita siya, parang nagkukwento, parang feeling ko, siya ang Jesus na ibinabahagi sa atin ng istorya. At ang feeling ko rin po, ako'y kasama niya nung panahon na yon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nawa po, sana magkaroon din kayo ng ganong damdamin upang lagi kayong manabik. Ako po, gusto ko laging madinig yung dating lumang tipan. Opo, type na type ko yon. Gusto ko po yon. Sapagkat napakaganda po kasi buhay na buhay kapag ibinabahagi ito ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Let's count every day a blessings. At ang bawat po nating kapatid ay ituring din po nating isang pagpapala mula sa Amang Dakila. Sapagkat mula sa kanila, ang dalaman ay biyaya, dili kaya ay dalahin bilang pagdalisay sa atin, doon po natin higit na madarama ang pagkalinga ng Ama, at doon rin po natin masusuri ang ating sarili kung siya nga po ay kinikilala natin ng matapat sa puso natin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hanggang dito na lamang po at nawa, panayantang mo ni nanay, type, nawa po, totoo, maharot lang po akong mag-share sapagkat sa bawat pagtindig ko po, daman-daman ko ang Panginoon sapagkat I love Him and I love Him. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po kapatid at ang atin pong pinaka-core sa atin tema ngayon ay yung mga ating puso na wala pa ang ating Panginoon, na mayroon pa pong space, ay siguro po umpisahan na po natin lagyan ang ating linisin, ang ating puso upang makapasok ang ating Panginoon. Upang sa ganon ay manahan sa atin nang hindi na natin hinihintay ang mga biyaya, kundi ang ating Panginoon. Magsitayo po tayo at awit